Sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin po ang ating Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigay niya sa atin. Kung tayo po ay patuloy magsama-sama at makibahagi sa Kanya pong mensahe. So ngayon po, tatalakayin po natin mga kapatid ang panibagong mensahe ng Panginoon. Ang title po niya is God called you to be fruitful in the place of your calling. Yan. God called you to be fruitful in the place of your calling. Inaasahan tayo mga kapatid, tayong lahat na nagsasabing Kristiyano, mga miyembro ng Iglesia, kung saan tayo naroon. Inaasahan tayo mga kapatid ng Panginoon na maging mabunga bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo nagpapatuloy lamang na dumadalo, makikinig, pero hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Kailangan nating mamunga mga kapatid sapagkat nakikita natin ang ginagawa ng Panginoon sa atin. And our church is being admonished na mag-step up ng level sa lahat po ng larangan. Marami pong ministries na ibinubukas ang Panginoon sa Iglesia. Lalo pa tayo po ay nag-i-improve, nag-develop po ang karamihan sa mga ministries na ating Iglesia, nabigay ng Panginoon. At kailangan po ang bawat isa ay titignan natin kung saan po tayo nakalapat. Okay? Kung saan tayo, kung alin o saan yung slot natin dito sa malaking picture, sa big picture na binubuo ng ating Panginoon. Kailangan po mga kapatid ang parte ng bawat isa. So kaya naman, binigyan tayo ngayon ng panibagong mensahe ng Panginoon. God called you to be fruitful in the place of your calling. Meron pong isang kasabihan na sumikat noong 1960s, yung matagal na panahon na yun, na ang sabi po, bloom where you are planted. Bloom where you are planted. Ang Tagalog po nun mga kapatid, umusbong ka at mamuka or mamukadkad kung ikaw man ay bulaklak kung saan kayo tinanim. Okay. Sino nagtatanim mga kapatid? Ang Diyos. Sinong nagpapalago? Ang Diyos. Dapat hindi natin pinapakialaman yung proseso kayo. Dapat hinahayaan natin ang ating Panginoon na tayo po ay magamit niya or mapausbong niya at mapabunga niya kung saan niya tayo itinanim, kung saan niya tayo inilagay. Okay? Bloom where you are planted. Umusbong at mamukadkad kung saan ka itinanim. Ang teksto po natin na babasahin ngayon ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 7 verses 17 to 24. Yan. 1 Corinthians chapter 7 verses 17 to 24. At atin pong babasahin. Yan, nandyan. Sundan nyo na lamang po dyan kung wala kayong dalang Biblia. Pero mga kapatid, ako po ay nag-i-encourage sa inyo na bagaman tayo po ay meron ng board dito, meron na po tayong projector, huwag po natin ikakahiyang magdala ng Biblia. Okay? Or, gusto na ngayon, hindi na yung Bible na hard copy, meron na tayong mga Bible sa mga cellphone natin. Maglagay kayo ng mga Bible sa inyong cellphone. Pero kung pupunta kayo ng church, mas mainam pa rin, mga kapatid, na pag pupunta kayo ng church, pag pupunta kayo sa paghayo, iba yung dala niyo yung hindi niyo kinahihiya, yung mabuting balita. Nagdala-dala niyo. Okay? So, huwag natin kakalimutan yan at babaliwalain. 1 Corinthians chapter 7 verses 17 to 24. It says, nevertheless, each one should retain the place in life that the Lord assigned him and to which God has called him. This is
the rule I lay down in all the churches. Was a man already circumcised when he was called? He should not become uncircumcised. Was a man uncircumcised when he was called? He should not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. Keeping God's commands is what counts. Each one should remain in the situation which he was in when God called him. Were you a slave when you were called? Don't let it trouble you. Although, if you can gain your freedom, do so. For he who was a slave when he was called by the Lord is the Lord's freedman. Similarly, he who was a free man when he was called is Christ's slave. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Brothers, each man, as responsible to God, should remain in the situation God called him to. Yan. So saan po nanggagaling maraming problema at maraming pag-aalala sa churches? Kahit sa ating mga personal na buhay. Bakit dumarating sa atin yung maraming problema, maraming isipin, maraming pag-aalala? Saan po nanggagaling ba? Kung hahalukayan natin at tutuntunin natin yung mga nangyayaring problema sa atin, saan talaga nanggagaling yun? Pwede natin sabihin, siyempre, sa kasalanan. Okay? Pero specifically. Okay, sa kasalanan, pero specifically. Saan, mga kapatid? When we have plans, when we have ambitions, other than God's plan for our life. Okay? Pinapakialaman kasi natin sa nanggagaling ng mga problema at mga pag-aalala natin. Pinapakialaman kasi natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. Pumupunta tayo dun sa lugar, sa mga sitwasyon na hindi naman yon ang ninanais ng Diyos para sa atin. Akala natin, may mas maganda po tayong plano sa Diyos. Nag-aambisyon tayo ng mga bagay-bagay na sa kinalaunan ay hindi naman natin matutupad. Nasasayang ang ating panahon, nasasayang ang ating lakas, nasasayang ang ating kabataan sa pagpunta dun sa pangarap natin at mga plano natin na sa bandang huli, hindi naman talaga natin matutupad. Dalawang nawala, ang ating kaligayahan at ang pagganap natin sa totoong layunin at plano ng Diyos sa ating buhay. Okay? Akala natin kasi tayo ang magdadala ng kaligayahan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtungtong natin o pagpurso natin sa mga bagay na sarili lang natin ambisyon, sariling plan. May ginagawa ang Diyos sa ating iglesia. At hindi tayo makakapunta sa nais papuntahan sa atin ng Panginoon kung hindi natin, mga kapatid, makinig tayo mabuti, makikita kung ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya yung title natin, mga kapatid, Are we being fruitful? Tayo ba'y namumunga sa kung saan tayo itinanim ng Panginoon? Are we blooming where God has planted us? Namumukadkad ba tayo? Namumulaklak ba tayo? Namumunga ba tayo at umuusbong sa kung saan tayo inilagay ng Diyos? Unti-unti lang nangyayari kung ano yung plano ng Diyos sa ating iglesia. At kailangan makasabay tayo, hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga leaders, lahat tayo. Kailangan makasabay sa paradang
Sinimula na ng ating Diyos. Last week, pinag-usapan natin. Saan mo gusto, kapatid? Ewan kung pinag-usapan natin o sa amin lang nila, Sister Aloha, dun sa aming groupings. Saan mo gusto, kapatid? Kapag ang parada ng Diyos ay lumalakad na, at nakikita na natin yan, anong gusto mong lugar? Yung nakikita mo sarili mo, nakasama ka sa parada, o nakikita mo sarili mo na pinapanood mo ang parada. Saan mo gusto doon? That's why our God is admonishing, encouraging us to find our place, our part in the ministry. Hindi po pwede, mga kapatid, na lagi lang tayo makikinig, uupo, aaten, uuwi ng bahay, matutulog, kakain, pag linggo na naman, pag Thursday na naman, dadalo uli, makikinig, uupo. Ganun lang ng gano'n. Meron pong plano ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. At kailangan nating makita yan, kagaya ng sinasabi dito. So many of us look at our lives and wish things. Many of us look at our lives and wish things were different. Ayan ang sabi natin kanina, saan nanggagaling ang problema? Kasi nag-aambisyon tayo. Nagpaplano tayo ng sarili. Ayaw natin tuntunin yung plano ng Diyos sa atin na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Nag-wish tayo, nagnanais tayo ng mga bagay na kaiba sa plano ng Diyos. At yun ang nagiging dahilan. Bakit tayo nalulugmo? Bakit tayo malungkot? Kasi hindi mangyari. Yung mga balakin natin, yung mga pangarap natin. At kung sakali man makarating tayo doon sa pinapangarap natin, nakikita natin muli ang ating sarili, parang kulang pa. Parang meron pang dapat i-achieve. Hindi natatapos. Bakit? Kasi hindi natin natutunton yung talagang plano ng Diyos sa ating buhay na magbibigay ng kabuuan, kasapatan ng completion doon sa vacuum ng ating kaluluwa. And that is the life or the plan of God in each one of us. Sa kanyang ugasan, sa kanyang ministry, nakakaganap ba tayo? Some wish, may mga tao, makikita natin, they wish they were married. Kaya ni Sister Aloha, lagi namin pinagpipray yan pagka kami nasa grupo. Some of us wish that sana makasal ako. Meron din naman akong nakakausap na nagsasabi, sana hindi ako nakasal. Sana hindi ako nagpakasal. Magpakasal ko, ang dami kong problema. Meron nagwi-wish na siya ay makasal. Meron din nagwi-wish na sana hindi siya makasal. Some wish they had taken another job or taken another course of studies. Hindi nakukontento kung ano yung naandun sila o kung anong pinagdalan sa kanila ng Panginoon. Naisip nila, siguro mas mainam ang kinuha kong kurso, engineering. Kasi nandun siya sa ibang kurso. Yung mga nasa engineering naman, sinasabi naman, ayaw ko nito, sana kinuha ko ibang kurso na lang. Ang magulo ang isipan. Some wish this, some wish that. Many live in a cloudy world of if only and what else. Maraming regrets sa buhay sapagkat nagdidesisyon, nagpaplano ng mga bagay-bagay at kinakalimutan kung ano ang plano ng Diyos na makikita at maririnig sa Kanyang mga salita. Akala natin gano'n ang buhay.
Akala natin tayo sa ating sarili ang mag-iisip at magdadala sa kaligayahan sa hinaharap. Huwag po natin kalilimutan, mga kapatid. Iba tayo sa mga tao sa labas na hindi nakakakilala sa Diyos. Iba tayo. Tayo yung mga anak ng Diyos na tinuturuan niya na matunton ang buhay na may kaganapan at may kasiyahan. Tinuturo po niya yun sa atin. At matatagpuan po natin yun, mga kapatid, kung tayo ay malalapat kung saan tayo dinadala at itinatanim ng Panginoon. Matatagpuan natin ang ating lubusang kaligayahan at kasiyahan at kasapatan at security at lahat na pinapangako ng Panginoon. We can never find any of those good things. Hindi natin yung makikita, mga kapatid, sa kung saan natin gustong dalhin ang ating sarili. Makikita lang natin yun. Kung matatagpuan natin at malalapat tayo sa kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Anong kinalaman nun sa ating iglesia? Bakit natin yung binasa yung sinabi ng Apostol Pablo? Bakit niya inutos sa mga iglesia na nasasakupan niya na each one should retain the place in life that the Lord assigned him and to which God has called him? Pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Hindi lang po pastor ang may calling. Okay? Pag narinig yung salitang calling, ang iniisip ng bawat isa ng church, ng mga mananampalataya, ang may calling lang ay yung pastor. Hindi po yun ang ibig sabihin ng calling. Ang pagkatawag po, mga kapatid, ay sa lahat ng mga anak ng Diyos. Merong tinawag para magsalita, merong tinawag para mag-serve. Iisa lamang po ng kahalagahan yun. Maaaring nakikita nyo lang ng mga kapastoran, maaaring nakikita nyo lang kami na sa pastoral department na nagiging leader nyo, pero hindi po kami kailanman nakakalamang sa inyo. Bagos, kami po ay may mas malaking responsibilidad, may mas malaking pananagutan sa harap ng Diyos. Hindi po madali yun, sapagkat kami hahatulan ng doble. Bakit? Kailangan tama ang ituturo namin at kailangan din yung tama, yung katotohanan ang ituturo namin ay kailangan nakikita at ipinapamuhay namin. Hindi lang puro kami basta puro dakdak ng dakdak, pero nakikita niyo naman ang aming buhay na walang silbi. Kaya po kami huhusgahan ng 2 beses. Hahatulan ng 2 beses. Titignan kami kung totoo ba ang iyong sinasabi at ipinamumuhay mo ba yung katotohanan na iyong sinasabi. Hindi naman po, pastor, ang may calling, mga kapatid. Lahat po tayo ay may calling at yun po ang nais nating tuntunin ngayon upang magkaroon tayo ng kaligayahan. Yes, maligaya tayo sa nangyayari ngayon sa ating iglesia. Pero hindi tayo mananatiling ganito. Uusad tayo. At magsisimula tayong magpangaral ng salita ng Diyos. At sabihin kung anong ginagawa ng Diyos sa ating iglesia, sa ating mga individual na buhay. Yan po yung dahilan, mga kapatid. Kaya inaayos ng Diyos ang patutuo natin. Hindi po inayos ng Diyos ang patutuo natin o ang ating iglesia para mag-enjoy lang tayo dito, tayo. Hindi po. Gagamitin ito ng Diyos para ipakilala kung sino siya sa sanlibutan. At yun ang calling na binibigay sa church natin. Matagal na panahon na. Yun ang calling, vision na binibigay ng Diyos sa church natin. Paano natin nakikita ang ating mga sarili? Okay? So, in this passage that we have read, Paul encourages us to remain joyful, maligaya,
in our calling, sa ating pagkatawag, wherever God has led us, and whatever endeavor He gave us. The place and the endeavor. Saan ka tinawag at kung ano ang gagawin mo sa pinagdalan sa iyo ng Panginoon. Kailangan unti-unti na nare-reveal sa atin yan, mga kapatid. Yung islat natin sa big picture. So our lifelong pursuit of freedom and security, yung ninanais natin mangyari sa ating buhay na kaligayahan, was already been given to us long ago. But the implication is not physical, not material, but spiritual. Minsan yun ang nagiging driving force natin, ang motivation natin. Bakit gusto natin maging achiever sa mundo ito? Bakit gusto natin umunlad? Bakit gusto natin maging well-known, famous? Bakit gusto natin magkaroon ng kapangyarihan? Kadalasan, yun ang motivation natin. Yung gusto natin magkaroon ng freedom, na hindi tayong inuutusan, tayong nag-uutos, tayong nakapangyayari, tayong makapangyarihan. Kaya nagpupurso tayo, nag-a-achieve tayo kasi gusto natin yung ganong kalagayan. But God is telling us the truth. Binigay sa atin yung freedom, yung security, mga kapatid. But the implication is, hindi yung freedom physically. Sapagkat hanggang ngayon, merong nagtatrabaho sa atin, merong nahihirapan sa atin, merong inaalipusta sa atin, may nangyayari sa ating injustices. Kahit sa ating sarili, kahit sa ating bahay, kahit sa anong lugar, kahit sa school, meron pa rin tayo mga problema. Tandaan natin ang freedom na sinasabi ng Panginoon. Ang security na sinasabi ng ating Panginoon ay freedom at security ng ating spiritual, ng ating kaluluwa. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, mga kapatid, hindi natin maiaalis ang ating sarili sa mga bagay na negatibong nangyayari. Because we are still living in this temporal life, in this fallen world that will someday be destroyed by our God. Ang implikasyon ng kagalakan at kapayapaan dapat ay nalalaman natin sa spiritual. Kaya huwag tayong madidisappoint at mawawala ng pag-asa. Kapag nakikita natin ang buhay natin, parang nagpapatuloy tayo sa kahirapan, parang nagpapatuloy tayo sa problema. Huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. Sapagkat ang nililigtas ng Panginoon sa iyo ay hindi naman ang physical mong katawan. Okay? Ngunit, habang nandito tayo sa mundong ito, habang ang katawang lupa natin ay nagdurusa, nais ng Diyos na bigyan tayo ng kagalakan, ng kasiyahan, ng kapayapaan. Paano? Paano niya may bibigay yan? By blooming in the place of your calling. Kapag nagagampanan natin, kahit tayo naghihirap, kapag nagagampanan natin ang pagkatawag natin sa Panginoon, kahit sa kahirapan. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid. Ang mga naunang mananampalataya sa atin, listen very carefully, para magkaroon kayo ng kaligayahan sa pagganap sa Panginoon. Wala silang matinding ginhawa. May ginhawa ba sila, Pedro? Nilagari sila, pinugutan ng ulo. Lahat ng kahirapan nasa kanila. Because they are the ones called by God to start the faith in the New Testament. Sila yung mga unang tinawag ng Panginoon.
Meron silang calling at ang calling nila ay napaka-espesyal. Hindi sila nagsabi, anong kikitain namin dyan, Lord? Anong kapangyarihan meron kami? Ganon sila noong una, nung wala pa silang Holy Spirit. Pero nung binigay na sa kanila yung enlightenment, patungkol sa kanilang calling, wala silang angal. Ginawa nila ng faithful ang kanilang pagkatawag. Kahit na hinahanting sila, kahit na pinagpapapatay sila. Alam niyo maganda sa atin ngayon sa truth and life. Dito, sa batch natin. Kahit sa mga young people, kagaya nila Dia. Kayo ang mga unang-una. Okay? Siyempre may history. May history na una. Pero yung pagbabago na ginawa ng Panginoon, natapatan nyo. O hindi natapatan nyo, itinapat kayo ng Diyos. Bakit? Ipinagkakatiwala sa inyo, mga kabataan, ang simula ng movement ng panibagong Truth and Life Christian Church. So tanggapin niyo yung calling. At siguradong maraming sacrifices dito. Maraming sacrifices. Kaya ina-admonish ang bawat isa, ini-encourage kayo to step out. Siguradong mas matindi ang gagampanan nyo kaysa sa mga susunod. Bakit? Kasi nasa inyo ang hard work. Basta, ba't naman sa amin napunta yung hard work? Masaya yun. Bakit? Sila Pedro, sila Juan, hanggang ngayon, naririnig yung pangalan nila. Amen? Nakalimutan ba ang pangalan ng mga nagsimula? Hindi. Sa Diyos may nalulugi ba? Bawat gawain ng Panginoon na talagang galing sa Kanya at pinagawa sa iyo, siguradong kapatid, siguradong hindi ka malulugi. Napaka mga simpleng tao nila, Apostol Pedro, Juan, mga mangingisda, pero na-outshine nila ang karamihan o halos lahat ng nilalang dito sa mundo. Okay? Until now, 2,000 years ago, kilala natin kung sino yung ginamit ng Diyos sa pasimula ng pananampalataya. The same endeavor, the same work has been entrusted to us right now. Kahit nasa maliit na parte lang. Yung sa kanila kasi parang napakalaki ng trabaho nila Pedro. Sa atin, it seems maliit lang, tsaka mas madali. Pero masarap isipin, mga kapatid, na kasama ka sa paradang gagawin ng Diyos kahit na sa maliit na bayan ng Union. Try to imagine that. Pumipili ang Diyos ng mga taong gagamitin niya, gaano man kalaki ang trabaho, gaano man kaliit ang trabaho. Try to imagine, gaano kasaya na isa ka sa gagamitin ng Diyos para ubusan ang kanyang gawain. Okay? But we have, each one of us, have a calling. Meron po tayong pagkatawag. At yun ang tutuntunin natin, mga kapatid. How to bloom in your Christian life. Paano tayo, ang tawag doon, umusbong at mamumukadkad sa gawain bilang mga Kristiyano. Aalamin natin. Una, how to bloom in your Christian life. Una, know your calling. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang pagdalo at pakikinig at pag-uwi sa bahay at pananalangin. Hindi lang po gano'n. Hindi lang pagdalo, pakikinig, pag-uwi sa bahay, pananalangin, pag-meditate, pagbabasa ng Biblia. Hindi lamang po gano'n. Okay? Yun ang mga personal nating ginagawa para lumakas ang ating pananampalataya at pakikipagniig sa Diyos. Para lumakas ang ating pananampalataya. Pero bawat isa po sa ating mga kapatid, listen very carefully. Dito nakasalalay ang inyong kaligayahan sa pagganap.
Bawat isa sa atin na tinawag ng Diyos ay binibigyan niya ng parte. Gaano man kalaki sa ating paningin o gaano man kaliit sa ating paningin ay importante sa Diyos. Sino nagbubuo dito ng mga puzzle? Yung mga kabataan nyo, puzzle? Maraming pyesa po yan. Ang kaligayahan mo ay pag nabuo mo siya, kumpleto. Pero may mga pieces doon na parang walang kulay, walang design, pero parte siya ng big picture na binubuo. At pag nawala siya, nawala namang sa isip natin, wala namang itsura, hindi mabubuo ang kaligayahan natin na nagbubuo na. Okay? So, bawat isa sa atin ay merong slot na gagampanan na pagkatawag ng Diyos. Paano ka magbubulong? Paano ka liligaya bilang isang mananampalataya at anak ng Diyos? Una, kapatid, alamin mo kung ano ang iyong pagkatawag. It is highly related to our giftings. Dapat alam mo kung anong iyong gift. Okay? Sa mga susunod na pagkakataon sa prayer meeting natin, iisa-isahin na naman natin uli yung mga gifts. Dati ginawa natin yon, pero gagawin natin uli yon. Alamin natin yung ating mga giftings kasi, kapatid, gano'n man sa isip mo na siguro hindi kailangan yung gift ko. Huwag mo iisipin yun sapagkat nilagay ka ng Panginoon dyan, tinawag ka dahil meron kang gamit sa iglesia. At kailangan mong matutun yun kasi kailangan ng iglesia yun at kailangan mo rin yun para sa iyong kumpiyansa at kaligayahan. Hindi ka pwedeng mamuhay sa community ng Diyos na hindi mo nakikita kung ano ang gamit mo. Ang ibig sabihin nun, hindi ka lubusang lumiligaya at madali kang maagaw ng diablo. Iisipin mo lang sa iyong sarili na baka naman akong gamit. Kahit naman wala ako dyan, aandar naman yan. Hindi na ako pupunta. Madali kang madali ng diablo kung naiisip mo yun. Pero kung makikita mo, maunawaan mo kung ano ang iyong calling related sa mga giftings na binigay sa iyo ng Lord, kapatid, once na ginagawa mo na ito, magkakaroon ka ng kaligayahan. Example, sa pastoral department po mga kapatid, hindi kami nagsasapawan. Inalam namin, sa bawat isa sa amin, kung ano ang aming calling, kung ano ang aming giftings. Si Pastor Doy, makikita nyo, laging tumatayo, laging nagsasalita, laging nagpapaliwanag. Sapagkat, yun ang binigay na gift ng Panginoon sa akin. Pero yung nakikita nyo kaayusan dito, yung kagandahan sa lights, sa sistema, sa lahat, sa design, sa color, sa kulay, sa pintura, wala pong kinalaman si Pastor Doy dyan. Gawa po yan lahat ng isa pa nating pastor o ginamit ng Panginoon na si Pastor Jonathan. Siya rin yung merong kakayanang mag-isip kung paano pagkakasyahin ang kakarampot nating pera. Hindi po kaya ni Pastor Doy yun. Baka kung ako nag-handle noon, baka wala pa tayo sa kalahati, ubos na ang pera. Sapagkat relax po ako sa pagpapatrabaho. Hindi po ako ganun ang tawag doon? Yung direkto na magtrabaho. Unlike sa administrative skills and administrative gifts of Pastor Jonathan. Yan pang example ng mga giftings. Nag-i-enjoy tayo sapagkat nailapat ang gift ni Pastor Jonathan sa pangangailangan ng iglesia. Yun po yung example. Okay? Ngayon, nakikita niyo naman, malinis tayo palagi. Merong mga bundok-bundok na kalat-kalat yan.
Merong mga karumihan dyan na nakikita natin dati, pero ngayon wala na. May ginagamit po ang Panginoon at hindi si Pastor Doy. Hindi si Pastor Doy. Nandiyan po si Ate Cora, nandiyan po yung mag-asawang si Pastor Boyd at si Sister Marie, na hindi nyo nakikita. Hindi po natin sila itinataas. Hindi po uso sa church natin dito yung nagtataas tayo. Binibigyan lang po natin ng punto na ang kaligayahan natin ay kapag nakikita natin kung ano yung gamit natin sa iglesia. Okay? Hindi po si Pastor Doyon. May ginagamit po siya. At marami pa akong sasabihin. Pero i-stop na natin doon. Baka mapunta na naman tayo doon sa pagtingin sa mga tao. Nais ko lamang banggitin, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos at binigyan niya ng kakayanan na makatulong sa iglesia sa kahit anong paraan. Every effort, every gift na maiaambag po natin sa iglesia ay makakatulong ng malaki sa gawain ng Panginoon. At dapat gawin natin yun na hindi naghahangad ng mabanggit o ma-recognize o mabigyan ng gantimpala ng salita o ng anumang mga temporal na recognition. Kundi gagawin natin yon sapagkat nauunawaan natin na yun ang tinanggap nating pagkatawag sa Panginoon. At yan ang nagpapaligay ng ating puso bilang mga kaluluwa, bilang mga mananampalataya. Yun ang una. How to bloom in your Christian life. Know your calling. And then number 2, know the place of your calling. Okay? Sino nang dadagdag sa iglesia? Tayo bang nagdadagdag sa iglesia? Ang Diyos ang nagdadagdag sa iglesia. Mga kapatid, sa aking pag-oobserba, I have been 49 minus 19. 30? Okay. 30. In my 30 years of observation, mga kapatid, ang mga nagsasabing mananampalataya at palipat-lipat-lipat na iglesia, naobserbahan ko ay hindi nakakasumpong ng tunay na kaligayahan sa kanilang buhay mananampalataya. Kahit gaano man nila i-justify ang kanilang sarili, kahit gaano nila palutangin ang kanilang sitwasyon na sila'y masaya, kapatid, sa aking 30 years of observation, babalik at babalik sila sa kung saan sila itinanim ng Panginoon. Home, sweet. Okay. Alam natin yan. Ako kahit 50 anyos na ako, mga kapatid, iba ang ligaya ko. Iba ang komportable. Ano ba ibang term doon? Iba yung comfort na nakukuha ko pag ako'y nakahiga at nakaupo sa bahay kung saan ako lumaki. Home sweet home. Hindi natin pwedeng dayain. Paano ka liligaya? Paano ka magbo-bloom? Paano ka uusbong, mamumukadkad at lalago? Una, alamin mo kung ano yung pagkatawag. Pangalawa, saan ka ba inilagay ng Panginoon? Hindi mo pwedeng dayain yun. Hindi mo pwedeng pakitaan yung mga taong iniwan mo na. Masaya ako dito. Kayo malulungkot yan, ako masaya dito. In my 30 years of observation, hindi magiging masaya ang mga taong iniwan ang kanilang iglesia at ipinagpalit sa ibang iglesia.
Well, may mga umaalis, pero hindi pinagpapalit ang kanilang iglesia. Ibang kaso yun. May mga kapatid na nangingibang bansa, pero hindi iniiwan ang iglesia. Ginagamit sila ng Diyos para masuportahan ang iglesia. Yun ang calling nila. Okay? Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is yung mga taong nagsasabing mananampalataya, pero iniiwan ang iglesia kung saan sila idinagdag ng Diyos. Never, never, never na magkakamali ang Diyos sa kanyang pagkatawag. Because the gift of God and His calling are irrevocable. Irrevocable. Kung ano man yung pagkabanggit. Hindi niya pinapalitan kung ano ang kanyang pagkatawag. Hindi niya rin inaalis kung ano yung kanyang giftings. Kaya hindi ka liligaya, kapatid, kung wala ka sa lugar na number 2. Ayan. Sa lugar na kung saan ka tinawag ng Lord. Mararamdaman mo yun sa iyong puso. Highly related sa iyong burden. Kasi, home sweet home. Kung saan ka lumaki, doon ka maligaya. Dapat mong gawin ang iyong giftings sa lugar na pinagdalan sa iyong Panginoon. Lastly, how to bloom in your Christian life. Number 3. Being faithful to your calling and remaining in the place of your calling. Number 1, know your calling. Number 2, know the place of your calling. And kung alam mo na kung anong gift mo, kung anong calling mo, ang calling mo pala ay maging kabahagi ng praise and worship team. Ang calling mo pala ay ang buhay mo habang nakikita kang nagpapaawit o naglilingkod sa Panginoon bilang praise and worship team ay na-edify ang church o nabe-bless ang church dahil sa buhay mo. Kahit sa pagtayo mo lang doon, nakikita ka ng tao na, tingnan mo nga si kapatid. Ang daming problema niyan. Alam ko, matindi ang binabattle niyan sa buhay. Pero, lagi siyang nakatayo doon sa harapan at nagpupuri sa Panginoon. Kahit naiyak siya ng iyak doon, hindi siya tumitigil. Ginagampanan niya, ginagawa niya ang kanyang pagkatawad. Sa anumang sirkumstansya ng kanyang buhay, kahit napakatindi ng kanyang buhay. That alone, mga kapatid, ay nagbibigay ng edification sa church. Pero kung ikaw, sabi diyan, being faithful to your calling, ikaw ay wala ka lang maisaing o wala ka lang may pambili ng kung anong gustong bilhin. Hindi ka na pupunta sa church at hindi ka na makikiisa doon sa pinangako mong gift mo o calling mo. Kapatid, hindi ka nagbibigay ng kaluguran sa Lord at hindi nadadagdagan ang kaligayahan mo bilang isang mananampalataya. Okay? Be faithful to your calling in the place of your calling. Maraming tao, sasabihin, ayaw nyo kong dito ayaw nyo kong pansinin dito dadalhin ko na yung gift ko na ito, dadalhin ko na yung abilidad ko na ito, dadalhin ko yung galing na binigay ng Panginoon sa akin, dadalhin ko sa iba, titignan ko kung hindi ako sisikat doon, para hanapin nyo ako yung wala ako dito. Para makita nyo kung ano yung kung gaano ko ka-importante dito. Hindi yung pwedeng gawin nyo, mananagot ka sa Lord. Okay? Hindi ka rin liligaya. Kahit ipagamit mo ang calling mo, o ang gifts mo, sa ibang lugar, kung saan hindi ka naman dinadala ng Panginoon doon. Unang-una, hindi tatanggapin ang offering mo sa langit. Pangalawa, hindi ka liligaya. Hindi mo kayang lukuhin ang kaligayahan ng iyong kaluluwa. Liligaya ka lang kung ginagampanan mo ang iyong calling
sa lugar kung saan ka dinala ng Panginoon. So be faithful in your calling and remain in the place of your calling. Is related in the ministries that you are in. Okay? Magpatuloy ka. Huwag kang magpatalo. Kung ang ministry mo, praise and worship team, umaten ka. Ano man ang circumstance ng iyong buhay, huwag kang magdahilan, umaten ka. At ang pag-attend mo doon at pagganap mo, pagiging faithful mo sa calling mo, ay magbibigay ng blessing at edification sa church mo. Kahit hindi mo nararamdaman yun. Paparamdam at ipaparamdam ng Diyos sa mga kasamahan mo ang iyong presensya. Okay? So, how to bloom in your Christian life? How to bloom and be happy sa iyong pagganap bilang mananampalataya? Number 1, mga kapatid, magsimula na kayo, know your calling. Highly related kung anong gift meron ka. Meron kang gift. Tatanggapin mo ba sa sarili mo? Wala yung tayong gift. No! Lahat tayo may gift. Gagawin ulit natin yan, yung assessment ng mga gifts para makita nyo kung saan kayo parte. Alam niyo bakit tayo maligaya sa church ngayon? Anong ginagawa ng Diyos sa church natin ngayon? Sapagkat sa church natin ngayon, nailalapat ang bawat isa sa kung ano ang gift meron siya. Okay? Hindi tayo nag-iiringan, hindi tayo nagpapayabangan, hindi tayo nagpapataasan. Inaalam natin kung ano ang giftings natin, kung ano ang calling mo. Inaalam natin. Nilalagay natin ang bawat isa sa slot niya, sa pyesa niya. At hindi natin pinapakialaman niyo. Alam niyo, kung nakikialam, sa pastoral lang kung makikialam ang bawat isa sa pagpapagawa dito, baka hindi pa tayo tapos sa ganyan. Baka puro kami, ba't ganyan, ba't gano'n, ba't ganyan, ba't nilagay mo dito, ba't nilagay mo dyan. No. Inaalam natin kung ano ang gift ng bawat isa, ang calling ng bawat isa, at nagtitiwala tayo sa Kanya na gagawin niya kung ano, gagampanan niya kung ano ang gift o calling na binigay sa Kanya ng Panginoon. At nangyayari ang mga bagay-bagay ng maayos, walang iriyan, walang problema, sapagkat nasusyot tayo sa slot ng ating pagkatawag. Okay? Dapat mga kapatid, makita natin, unti-unti. Kung hindi mo makita, magtanong. Meron tayong mga pagtatanungan. Magtanong. Ano po ang sa tingin nyo nakikita nyo calling ko? O nakikita nyo gift ko? Merong makapagsasabi para makonfirm kung ano ang gift nyo. At unti-unti nyo i-enhance yun. Unti-unti nyo trabahuin yun para lumigaya ang bawat isa sa atin sa pagganap natin bilang mga mananampalataya. Okay, know your calling, know the place of your calling, and being faithful to your calling, and remaining in the place of your calling. Nawa mga kapatid, ito'y magbigay ng lubusang kaligayahan sa atin habang tinutungtong natin at hinihiling natin sa Panginoon na ipakita niya sa atin ano ang papel na gagampanan natin sa iglesia. Huwag tayong maghilian, huwag natin isipin, ba't mas maganda ang papel na binigay sa kanya ng Lord? Ba't sa akin ganito lang? Huwag po tayong maghilian. Hindi po tayo ang boss. Ang boss po natin ay ang Diyos. Siya po ang naglalagay ng kagamitan sa bawat isa sa atin. Gawin lang natin yun at sigurado liligaya tayo sa pananampalataya. Okay? Manalangin po tayo. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila. Tunay po na napakabuti niyo po sa amin. Nais niyo po kaming lumigaya. Nais niyo po maranasan namin ang
patuloy na kalayaan, patuloy na kaligayahan, patuloy na kumpiyansa. Nais niyo pong iparanas sa amin ang iyong mga pangako, Panginoon, na buhay na ganap at kasiyasiya. At sa inyo pong pagtuturo, mararanasan po namin yun, aming Ama. Salamat po kung matutuntun po namin ang inyong pong pagkatawag sa amin. Madalangin namin ang bawat isa na iglesia, na miyembro ng iglesia, na matuntun kung ano ang lugar ng bawat isa sa ministeryo mo, sa iyong ubasan, upang magdulot po ito ng kaligayahan at kumpiyansa sa bawat isa po sa amin. Lumigaya kami habang kami po'y naglilingkod sa iyo. Hindi po pinagpipilitan kung anong gusto namin, kundi ginagampanan kung ano ang plano mo sa aming buhay. Lord, this is your Truth and Life Christian Church. Tinataas ko po, Panginoon, ang iglesia. Igawad mo po sa amin ang inyong pong biyaya, ang inyong pong blessing, na habang kami nag-i-enjoy sa regalo mo na bagong building, bagong pasilidad, at sa mga darating pang mga blessing, ay hindi po kami mag-relax at maiwan na lumiligaya lang sa kung anong aming nakikita. Dalangin ko po na matuntun namin ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang maipaglingkod sa inyo at maibalik sa inyo kung ano yung pinagkatiwala niyo po sa amin na talento. Salamat po, aming Ama. Tinataas po namin ang lubusang pagpupuri at pagsamba. Inihatid namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen, amen.